Praise God. At sa oras na ito, ay nais kong pumunta po tayo sa teksto nating babasahin. Hango po sa 2 King. 2 King chapter 2. 2 King chapter 2, starting verse 11 hanggang sa verse 14. Basahin natin ang narrative na ito. Sabi ng verse 11, as they were going along talking, behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, which separated the two of them, and Elijah went up by a whirlwind to heaven. Elisha saw it and cried out, my father, the chariots of Israel and its horsemen. And he saw Elijah no more. Then he took hold of his own clothes and tore them in two pieces. He also took of the mantle of Elijah and that fell from him, and returned and stood by the bank of the Jordan. And he took the mantle of Elijah that fell from him, and he struck the waters and said, where is the Lord, the God of Elijah? And when he had struck the waters, they were divided here and there, and Elisha crossed over. Praise God. Ang Diyos sa magpala ng mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen? Purihin ng Diyos, mga po tayo sa oras na ito. Purihin ng Panginoon sa oras na ito. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa quick reminder lamang po, mamaya ay merong ministers meeting sa lugar ng Angono, sa church nila Pastor Pangunguna ni Pastor Jonathan. At yung pong reminder din, yung ating pong contribution para sa ating joint coming convention, quarterly convention, nagaganapin sa Bulacan, Malolos, Bulacan, sa Imaos Camp, Bible Camp. So, just bigay lamang po natin ang ating contribution, yung ating napagkasunduang contribution, minimum of 400 para sa ating expenses, yung 7,000 na ating contribution, yung church contribution natin para sa fellowship na yon, plus na rin po yung ating gagamiting expenses para sa crudo at toll gate. So, yun po ay minimum. So, kung kayo ay may kagalakan, pwede niyong dagdagan ang inyong contribution at para na rin po sa kapakanan ng iba. At sa ating, alam natin na nagtaas ng crudo ngayon, pero gayon pa man ay salamat sa Panginoon dahilan pinakita ng Panginoon na sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. Well, totoo na nakakabalisa ang mga ulat, ang mga balita, pero ang ating tiwala ay nasa Panginoon. He holds our future. Siyang may hawak ng bukas, at anuman ang bagay na mangyari, hallelujah, ang Diyos ang siyang covered tayo ng Panginoon. Okay, say amen to that. We are covered by Jesus. Hallelujah. So, nais ko pong dumiretso tayo sa mga salita ng Panginoon, but just gusto ko rin ding i-remind kayo, next Sunday ay ang ating quarterly fellowship sa Bulacan. So wala tayo sa lugar na ito. At by next Sunday, first Sunday ng April, anong date yun? Ang date niyon ay April 5. So first Sunday is April 5. Usually ito yung ginagawa ating one-day prayer and fasting, pero I would suggest na magkaroon po tayo ng maghapong gawain, pero at sa hapon ay magkaroon tayo ng feet washing and communion. At so prepare ourselves. At alam niyo, sabi ng Banal na Kasulatan, as often as you do this. As often. So, sinabing as often, so dapat
gawin natin itong often. So yan ang gusto ko lang i-remind kayo. So this coming first Sunday after ng ating fellowship, yung first Sunday ay ang ating feet washing and communion. So papasok din po tayo sa Holy Week at na siyang kinikilala ng buong sanlibutan na pagkabayubay ng ating Panginoong Jesucristo. So kung sila ay re-remember o maggugunita or in commemoration sa ginawa ng ating Panginoon, bakit ang mga anak ng Diyos ay hindi maggunita dahilan sila ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kasi amen to that. Praise God. So pumunta tayo sa mga salita ng Panginoon. Sa oras na ito, I will not speak on anumang subject patungkol sa rapture o ano pa mga bagay. But I just want to use this narrative para i-share sa inyo ang isang kaisipan. Dahilan dito, ang pangyayari dito ay ang pagkuha ng Diyos kay Elijah. Diba? Ang pagkuha ng Diyos kay Elias, kinuha siya ng Panginoon, alam ni Elisha, at sabi sa kanya, alam mo ba na kukunin ng iyong Panginoon? Sabi ni Elisha, sabi niya, alam ko, manahimik kayo. At sumama siya, si Elisha ay sumama kay Elijah from Bethel, mula doon sa isang lugar, papunta sa Bethel, at mula Bethel to Jericho, at mula Jericho up to Jordan. Hindi, sa Jordan, hindi siya humiwalay dahilan alam niya meron siyang bagay na naroon sa kanya na gusto niyang makuha kay Elijah. At ang bagay niyon ay ang mabigat na kahilingan niya nang tinanong siya ni Elijah, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? At ang sabi ni Elisha sa verse 9 ng chapter 2 ng 2 King, sabi niya, and Elisha said, please let a double portion of your spirit be upon me. Gusto ko ang dobling pahid ng iyong spirito ay ibigay sa akin. Sabi ni Elias, mabigat ang iyong hinihiling, pero kapag nakita mo kong kinuha at nawala sa iyong paningin at na nakita mo ko ng iyong dalawang mga mata, ang iyong kahilingan ay bibigay sa iyo. Ngunit kung hindi, ay hindi magagrant. Yan ang dahilan, tiningnan ni Elias o ni Elisha si Elijah, at habang sila'y nag-uusap, malinaw sa kanyang mga mata, habang sila'y nag-uusap, biglang kinuha si Elijah ng chariot of fire at ng mga horses of fire, at siya ay hiniwalay silang dalawa, at siya'y sumigaw, sabi niya, at sabi ng verse 12, and Elisha saw it. Nakita ito ni Elisha. At siya'y sumigaw, my father, the chariots of Israel and his horsemen. And he saw Elijah no more. At nahulog sa kanya yung balabal, at ang nahulog sa kanya yung balabal sa pagbabalik niya doon sa kanyang paglalakbay. Verse 14, kinuha niya ang balabal na Elias na nahulog sa kanya, at kanyang hinampas ang tubig doon sa Jordan River. At sabi roon ng verse na yon, and he took the mantle of Elijah that fell from him and struck the waters and said, where is the Lord, the God of Elijah? So ang kanyang tanong ay hindi niya sinabi, nasaan si Elias? Kundi ang tanong niya, where is the God of Elijah? Nasaan ang Diyos ni Elias? Nasaan ang Panginoong Diyos ni Elias? Dahilan, hindi si Elijah ang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Ito'y ang Diyos na gumagawa sa pamamagitan ni Elijah. So where is the Lord God of Elijah? Yun yung question yun yung hiling, yun yung tanong ni Elisha. Where is the Lord God of Elijah? Pero ang ating paksa sa umagang ito, Elijah's God is here. Elijah's God is here. Naniniwala ba tayo dyan, mga kapatid? Ang banal na kasulatan ay
pinakilala ang Diyos sa iba't ibang pagpapakilala, o ang ibig kong sabihin, tinawag siyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Israel. Tinawag din siyang Diyos ni Elijah, tinawag siyang Diyos ni Daniel. So tinatawag siyang Diyos, pero ito ay isang Diyos na gumagawa sa lahat ng kapanahunan. Amen. Ito yung Diyos na gumagawa sa lahat ng kapanahunan. Siya ay gumagawa sa mga taong ito, sa mga lingkod ng Diyos na ito. At alam nyo, ang paggawa ng ating Panginoon ay depende doon sa panahon ng sitwasyon ng tao na naroon sa kanyang kapanahunan. Diba? Katulad ni Daniel, siya'y nakilalang ang Diyos ni Daniel dahilan si Daniel ay iningatan ng Panginoon doon sa yungib ng leon. Tinawag siyang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego dahilan sila ang kapangyarihan ng apoy ay hindi man lamang sumupok sa kanila. So yung Diyos na ito ay nakikilala sa mga kapanahunan at sa mga tao na siya ay gumagawa sa kanila, at kung sa iba't ibang mga sitwasyon na kanilang kinaroroonan siya ay nakikilala. So, ngayon ang tanong ang gustong makita ni Elisha, sabi niya gusto niyang makuha ang dalawang portion, ang double portion na naroon kay Elijah. At ang kanyang tanong, sabi niya, where is the God of Elijah? So ang ating bibigyan ng pansin sa oras na ito ay Elijah's God is here. Ito'y sagot doon sa kanyang tanong na habang tinatanong niya, nasaan ang Diyos ni Elias? Naalala ko rin last Thursday, ay binanggit natin yung buhay ni Gideon, at si Gideon ay nang siya ay dalawin ng isang propeta at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasayo. At sabi ni Gideon, kung ang Panginoon ay sumasa akin, nasaan? Bakit niya kami pinabayaan? Nasaan ang kanyang mga himala na kanyang sinabi sa aming mga magulang at kami ay narito nakasaglak sa ganitong bagay? So, naghahanap siya ng paggawa ng Diyos na ito. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos ay hindi nawawala. Amen ka sa amen. Ang Diyos ay nananatili at siya ay nagpapakilala bawat panahon ng kanyang para sa kanyang mga lingkod. Now, hindi ko bibigyan ng pansin ang panahong ito, ang pagkuha kay Elijah. Ginamit ko yung narrative na yan para lang ipakita at pumunta tayo doon sa isang kaisipan na Elijah's God is here. Pero pupuntahan ko yung pangyayari sa buhay ni Elijah at ang paggawa ng Diyos ni Elias sa isang panahon, at ito ay sa chapter 17 ng Book of 1 King. At alam natin ang ilang sa mga kasaysayan dito, but pahintulutan natin na bigyan ng pansin ang chapter 17 ng Book of 1 King. At ito ay isang panahon na ang Israel ay nahulog sila o sila ay sumamba at sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Sila ay sumamba kay Baal. At ang pinakadahilan dito, mga kapatid, ay lalo silang nabuyo sa pagsamba kay Baal ay dahilan ng kanilang hari ay nag-asawa ng isang Sidonian, at ito ay si Jezebel. At ng kanyang mapangasawa, ang si Jezebel na ito, si Jezebel ay isa siyang idol worshiper. At yan ang sabi ng Panginoon, wag kayong kukuha ng asawa sa ibang mga bansa na hindi nyo kalahi sapagkat ibubuyo nila kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahilan sila ay kumikilala sa ibang Diyos. So, nang si Ahab ay mapangasawa si Jezebel, ay naging daan ito para lalo siya ay sumamba, at si Jezebel na pinaka-queen ng kahariang ito
ay halos ang buong Israel ay nabuyo sa pagsamba kay Baal. Kung inyo maalala, last Thursday ay binigyan ko ng pansin yung Diyos na si Baal. Ito ay kinikilala ng Canaan na Diyos na God of prosperity or fertility. And that's the reason si Baal ay kinikilala nila na siyang sagot doon sa mga magandang ani, pagbibigay ng ulan, pagbibigay ng magandang ani sa kanila, at sila'y sumasagana dahilan ang pinakakabuhayan ng mga tao sa panahon ng Israel ay sa agriculture. So mostly naka-incline sila sa ganitong klase ng trabaho sa agriculture. So kailangan nila ang blessing ng ulan para maging masagana ang kanilang ani. At ina-attribute nila yung mga magandang ani nila sa God of fertility, sa God of prosperity ito na si Baal. At si Baal ay meron po siyang asawa na si Asera. Sila ay husband, si Baal ang lalaki, si Asera yung babae. Yung image naman ni Asera ay siya isang puno. Kaya sa panahon ni Gideon, yun yung winasak ni Gideon, yung dambana ni Baal, at yung Asera na siyang puno o kahoy na ginawang panggatong naman doon sa baka na inalay ni Gideon. So, gayon ang pangyayari, at dahilan na buyo ang Israel sa ganitong bagay, ang Diyos ay nagsugo sa kanyang lingkod na si Elijah. Sabi sa verse 1 ng chapter 17 ay, ngayon si Elias, sabi niya, na taga-Tisbite sa isang lugar ng Gilead, ay nagsabi siya kay Ahab at sabi niya sa ganito, buhay ang Panginoon. So si Elias na Tisbita na nasa nakipamayan sa Galaad, sa Gilead, na nagsabi kay Ahab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harapan niya, hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking mga salita. So meaning to say, sa panahong ito ay nagkaroon ng tinatawag na drought. Nagkaroon kaya nagkaroon ng tagutom dahilan walang ulan. So dahilan sa walang ulan ay basically ito ay chain reaction, domino effect nito. Kapag walang ulan, walang ani, at dahilan kapag walang ani, then sabihin pa natin, kapag walang ulan, matutuyo ang mga pananim, pati ang damo matutuyo, pati ang mga hayop maapektuhan, wala silang makakain. So ibig sabihin, ang buong bansa ng Israel ay napalagay sila sa sa crisis. 'Di ba? Nakalagay nasa crisis sila sa panahong ito. At sabi ni Elias, walang hamog, walang ulan na papatak. Can you imagine ito ay nakasulat sa tipan ng Panginoon, kapag kayo ay susunod sa aking salita, kapag kayo ay maglilingkod sa akin, kapag kayo ay iingatan niyo ang aking palatuntunan at iingatan niyo ang aking tipan, sabi niya, ako ang magpapadala sa inyo ng ulan sa kanyang kapanahunan. Ang unang ulan at ang huling ulan ay ibibigay niya sa kanyang kapanahunan. Dahilan, sabi ng Panginoon sa Book of Deuteronomy, binabantayan niya ang lupain ng Kanaan sa kanyang mga mata all year round. Diba? All year round ay kanyang binabantayan ang lupain ng Kanaan. Kaya pinakitang binabantayan dahilan siya ay nagpapadala ng ulan sa tamang panahon para makapagtanim at para makapag-ani. So, at kapag walang ulan, ang epekto nito ay kagutom. Ang epekto nito ay pati ang mga halaman, mga damo, ang mga hayop, at ay matutuyo ang tubig. Mawawala dahil walang, imagine kahit hamog, wala. Walang hamog, walang ulan.
So, alam natin kapag walang ulan ay mahirap na, di ba? Sa panahon ng summer, walang ulan, napakainit. Gaano pa pati hamog ay wala. Walang hamog, gaano ka, yung init na yan, scorching heat, pag sumikat ang araw, at paano nito tutuyuin yung mga halaman at mga dahon, at pati yung mga hayop ay wala silang makakain, at pati ang mga hayop ay pwedeng mamamatay. At gaano ito katagal? Ayon sa banal na kasulatan, ito'y tumagal ng ng 3 taon at kalahati. 3.5 years. So, pinapakita rito na ang Israel ay nasa crisis siya sa panahong ito. So, you know, napili ko ang ganitong kaisipan dahilan, alam natin, ang panahon natin na kinabubuhayan ngayon ay tila ang bawat isa sa atin ay nasa panahon ng crisis. You get my point? Pero, ang pinapakita rito, the God of Elijah is here. Ang Diyos ni Elias. You know mga kapatid, kailan mas nakikita ang Diyos at ang gawa ng Diyos? Kailan siya mas nakikita ang mga gawa ng Diyos? Sa panahon ng crisis. Sa panahon ng mga krisis, doon na nagiging matingkad. Diba? Kapag ikaw ay merong flashlight o kandilang mahina na kaunting sindi lamang ay ilagay mo ngayon sa araw, ay hindi mo yan mapapansin. Pero yung maliit na liwanag yan sa panahon ng pusikit na kadiliman, ma-appreciate mo yung liwanag na yan. So meaning to say, ang Diyos ay mas nakikita ang kanyang pagkilos at paggawa sa panahon ng mga panahon ng contrast, di ba? At sabi pa nga, makikita mo yung puti kapag merong itim. At sabi pa nga ng tradisyon na ginagawa nila, kapag ikaw ay kukuha ng diamond, ay bakit daw kapag ikaw ay kukuha ng diamond, ay kinakailangan yung pinakaalahera ay maglalabas ng black velvet. Ilalatag yung black velvet at doon ipapatong yung diamond dahilan mas makikita mo yung kinang ng diamond habang siya ay nakalatag doon sa black velvet. Diba? So, mas nagiging matingkad ang gawa ng Diyos when? In times of crisis. Amen. Minsan po, ayaw natin, alam ko walang may gusto ng krisis sa ating buhay. Walang may gusto ng krisis na dumaan tayo sa crisis. Ang sarap na dumaan tayo sa lahat ng panahon na masagana. But brothers and sisters, hindi maaari na sa lahat ng panahon gayon ang bagay dahilan ang panahon ay merong mga season. Diba? Ang panahon ay may season. Merong spring. Sa panahon ng spring ay masarap dahilan ang lamig ay nagpapasimulang nawawala. At papunta doon sa nawawala ang lamig at ang summer ay sumisikat. O rather, dumarating ang summer. Pero mga kapatid, bumabalik ang season at darating ang taglagas. Pagkatapos ng spring, magdadahon ang mga halaman. Pero pagkatapos noon ay darating ang summer ng harvest at pagkatapos ng harvest and then autumn, panahon ng taglagas. At pagkatapos noon is winter. At sa panahon ng taglamig ay halos walang magawa ang tao. But season is changing. Ang mga season ay dumadaan. Ang mga season ay nagpapatuloy. Pero pinakita ng ating Panginoon, nang sinabi niya kay Noah, sabi niya, ang mga season ay darating. Harvest, seed time and harvest ay darating. Pero sabi niya, ang aking pangako na hindi ko nagugunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig ay mananatili. Dahilan inilagay niya ang tipan na ito. So, nakikita natin mga kapatid, kailan naging matingkad na ang Diyos ay tagapagligtas.
nang tinulot niya na ang tao ay mahulog sa pagkakasala. At nang ang tao ay mahulog sa pagkakasala, then dito naging nakita na siya ay Siya ay tagapagligtas. Siya ay tagapagligtas. Dahilan kung hindi tayo ililigtas, dire-diretso tayo sa kapahamakan. Kung hindi tayo ipapatawad ang ating mga sala, ang ating kasalanan ay pagbabayaran natin doon sa dagat-dagatang apoy. Pero salamat, merong dumating na tagapagligtas. At sino man nakakapit doon at maniniwala doon sa tagapagligtas ay maliligtas. At sa aba ng tao na wala silang kikilalaning tagapagligtas. Sa aba ng tao, kung siya ay magtitiwala sa kanyang kabaitan, sa kanyang sariling mabubuting mga gawa na ginagawa, sa kanyang pagtulong sa kanyang kapwa, sa kanyang sinasabing hindi ko inergabyado sa inuman. Pero kung siya ay dito magtitiwala, mga kapatid, ang kanyang katwiran ay isa lamang maruming basahan at dito kayang tumayo sa araw na yun. Kagaya ng ginawa nila Adan at ng babae, yung kanilang kasalanan ay tinakpan nila ng dahon ng igos. At yung dahon ng igos na yun, over time ay nalalanta, natutuyo at bumabalik na at nagsishrink ito at nahahayag pa rin ang kanilang kahubaran. But brothers and sisters, makikita natin dito, ang Diyos ay nakikita ang kanyang gawa in times of crisis. Anong sabi ng Book of Deuteronomy chapter 8? Pinakita rito ng ating Panginoon sa Deuteronomy chapter 8. Wika niya, verse 2 ng chapter 8, you shall remember all the way. Alalahanin ninyo ang mga daan na pinadaan sa inyo ng Panginoon. Paano kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon. At kayo ay sabi niya, at upang sa Diyos sa 40 taon, upang kanyang mapangumbaba ka. To humble you, sabi yan, upang mapangumbaba ka. At subukin ka na malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung gaganapin mo ang kanyang mga utos o hindi. So ibig sabihin, ang Diyos ay itinutulot niya na even ang kanyang bayan ay pinadaan niya sa crisis. Ano yung mga crisis na kanilang pinagdaanan? Pagsampa pa lamang nila galing sa Red Sea, nagbunyi sila, pero pagkatapos noon, 10 araw nakalipas, if I'm not mistaken, bumungad sa kanila na sila'y uhaw na uhaw at wala silang tubig na makita at nang makakita na sila ng isang bukal, nagmamadali silang pumunta roon at uminom, pero ang problema, ang tubig ay mapait. At ang bahay ng Israel ay nagreklamo, sabi niya, bakit mo kami dinala sa lugar na ito? Para kami patayin sa uhaw? Well, mga kapatid, dinala sila ng Diyos sa lugar doon upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Amen? Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. At sabi ng Diyos kay Moses, Moses, maglagay ka ng kahoy doon, ng sanga ng punong kahoy doon sa bukal o doon sa tubig na tinawag na Mara, dahil lang ito ay napakapait. At nang inilagay ang sanga ng punong kahoy doon sa tubig, ang tubig ay naging matamis. Amen. Ayaw ko na i-contest. Sinabi ng banal na kasulatan, ang tubig ay naging matamis. Ang tubig ay naging masarap. Mula sa mapait na tubig ay naging matamis. At sabi ng banal na kasulatan, ang kanyang ginawa ay pinagaling niya yung tubig. Diba? Pinagaling niya yung tubig at doon ang Diyos nakipagtipan sa kanya o nagbigay ng kautusan, kung inyong susundin ang aking mga salita, lalakad kayo sa aking mga palatuntunan, wala akong ilalagay na karamdaman sa inyo na kagaya ng inilagay ko sa Egypt, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyong mga karamdaman. In times of this crisis, ang Diyos ay nakita na siya ay nagpapagaling. See, at dumating ang panahon, naglakbay sila sa ilang mga kapatid. Ang ilang ay
ang disyerto ay mainit at hindi ito pwedeng pagtanan at wala kang makukuhang anuman sa disyerto at kahit tubig ay wala. Pero sa panahon na wala silang magiging source, saan sila kukuha ng pagkain? Saan sila kukuha ng kakainin nila? Maaring may dala-dala silang unleavened bread, pero hanggang kailan tatagal yung unleavened bread galing Egypt? Diba? Pero nang maubos na yung kanilang tinapay na dala-dala, ang Diyos ay nagsabi ngayon, papakita ko sa inyo na ako ang magpapakain sa inyo. At paggising nila sa umaga, nakakita sila ng kung anong namumuo doon sa ilang at nagpasimula nilang pinulot at ang tawag nila dito ay, ano ito? Yun ang ibig sabihin ng mana. Ang mana, ibig sabihin, what is this? Ano ito? Ibig sabihin, that's the very first time na nakakita sila ng ganitong klaseng bagay. At yun pala ay mana na siyang magiging pagkain nila habang sila ay naroon sa wilderness. So, can you imagine? Walang pagkain, wala silang pwedeng anihin, pero ang Diyos ay nag-provide ng pagkain sa kanila sa wilderness. Amen. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong mabalisa sa inyong kakanin. How many can say amen to that? This is Jesus' word. Ito ay salita ng ating Panginoong Hesus. Huwag kayong mabalisa sa inyong kakanin, sa inyong iinimin, sa inyong daraptin, sapagkat ang Diyos ay nalalaman na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. At sabi niya, masdan ninyo ang ibon. Hindi sila nagtatanim, wala silang mga bodega, pero sila ay pinapakain ng inyong Ama na nasa langit. Gaano pa kayo na masigit ang inyong halaga kaysa sa maraming mga maya? Amen. So, kailan natin makikita ang ganitong bagay? In times of crisis. In times of crisis. So, pinakita nang sila ay muling mauhaw. Walang tubig. Sabi ng Diyos, sa unahan, Moses, ay meron kang makikitang bato. Dalhin mo ang tungkod na ibinigay ko, na iyong hawak-hawak at tumayo ka sa bato at hampasin mo ang bato at ang tubig ay lalabas sa kanya. Tumayo siya sa bato, hinampas ang bato. Well, mga kapatid, imposibleng makakuha ka ng tubig mula sa bato. Kapag hinampas mo ang bato, dahilan sa sobrang tigas ang batong ito, at sa pamamagitan ng tungkod, kapag nagkaroon ng friction, kikislap yan. At pwede kang makagawa ng apoy mula sa batong ito. Pero nang hinampas ang bato, ang tubig ay bumaha sa kanila at sila'y uminom. Can you imagine gaano sila karami? Ilang milyon ang dami nila, pero sila ay sinuplayan ng Panginoon. Amen. So makikita natin, kailan nahayag ang mga gawa ng Diyos in times of crisis. Kaya sa mga panahon, kung tayo ay darating sa mga krisis ng ating buhay, hallelujah, let's call the God of Elijah. Ang sabihin natin, where is the God of Elijah? Nasaan ang Diyos ni Elias? Nasaan ang Diyos ni Abraham? Nasaan ang Diyos ni Israel na nagpakain sila sa wilderness? Pinakain sila sa wilderness. Ngayon, mga kapatid, dito sa account na ito ng 1 King chapter 17, 3 taon na walang tubig o walang hamog, walang ulan, napapatak. At sinabi ni Elias, walang hamog, walang ulan na papatak, maliban aking tawagin ito. But brothers and sisters, wag mong sabihin na si Elias ay nag-prophesy, walang hamog, walang ulan, walang tubig, walang papatak na ulan, at si Elijah ay exempted. No, siya ay nakaranas din ng crisis na ito. Do you know that? Na si Elias ay apektado rin
ng mismong prophecy na siya ay pinanghula niya. He's affected with on that crisis sa kanyang panahon. But brothers and sisters, ang pinakamaganda, there is a God. Merong Diyos. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, tumayo siya kay Ahab. Sinabi niya, walang ulan, walang hamog. Maliban, aking tawagin. Pero mga kapatid, alam natin, hindi lamang ito basta-basta pagtawag ni Elias, na kapag gusto niya ay mangyayari na. Well, nag-aantay siya ng direct command sa commander-in-chief. Mag-aantay siya ng command, hindi siya basta-basta magko-command, hindi siya basta-basta magsasalita. Dahil lang kapag siya ay nagsalita, hindi ito mangyayari. Pero kapag ang Diyos ay nagsabi, magsalita ka, then merong bagay na magaganap. At nang siya ay magsalita, yung salita niya na walang hamog, walang ulan, na papatak, ay naging ng oras na siya'y humarap kay Ahab, ng oras na siya'y tumayo sa harapan ni Ahab, sa oras na yun, ang langit ay nasarahan. Para kang naghigid ng zipper. Sarado ang langit. Wala kahit hamog. Wala kahit patak ng ulan. Wala kahit yung pinakasimoy lamang ng lamig sa umaga ay wala. Nazarhan ang langit. Nazip ang langit. At ito ang sinabi ng ating Panginoon sa covenant sa Israel, kapag kayo ay tatalikod sa akin at sasamba sa ibang Diyos, isasara ko ang langit. At ang langit ay magiging sarado, ang lupa ay magiging kagaya ng tanso dahilan sa tindi ng init at dahilan sa kawalan ng ulan. Pero si Elias ay hindi exempted. Naranasan niya rin ang init, ang hirap sa panahong yun. Pero ang maganda, the God of Elijah is there. God is there. Ang Diyos ay naroon. At sabi ng Panginoon, verse 2, ng chapter 17, at dumating ang salita ng Panginoon kay Elias at sinabi sa kanya, verse 3, sabi niya, yumaong ka, pumihit ka. It is a complete instruction, mga kapatid. Meron siyang ang Diyos, ang the best navigator. Sabi niya, pumihit ka at pumunta ka eastward. Di ba? So, kung siya'y nakaharap sa bahagi ng north, ay sabi niya, pumihit ka eastward. At ikaw ay maglakbay at pumunta ka. Anong sabi niyan? Umalis ka rito, lumiko ka sa dakong silanganan, at magtago ka, magkubli ka sa tabi ng batis ng Cherit na nasa tapat ng Jordan. This is a complete instruction where the location where Elijah will go. Diba? Meron siyang destination. Meron siyang nakapin. Saan siya nakapin? Sa tabi ng batis ng Cherit ng Jordan na siya'y pipihit eastward. At nang siya ay dumating doon, ang sabi ng Panginoon, diyan ka magtago. Alam niyo ba mga kapatid na pinahanap siya ni Ahab sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga lugar. At sabi niya, kapag kayo ay nagtatago kay Elias, mananagot kayo sa akin at ipapapatay ko kayo. Pero wala silang Elias na nakita dahilan ipinatago siya ng Diyos. Hindi nila alam kung nasaan yan. Dahilan si Elias ang nakakalam. As Elias ang binigyan ng instruction, go eastward, turn eastward, and hide yourself by the brook Cherit, which is east of the Jordan. Hindi siya gumawa sa west, hindi siya gumawa sa north, sa south, but ang pin niya na kanyang pinuntahan ay ang east ng Jordan. Hide yourself there by the brook Cherit. Dahilan ang Diyos ay merong purpose. Bakit siya doon pinagtago? Bakit siya doon inilagay?
Bakit siya doon pinapunta? Sa tabi ng batis. Dahilan, ang sunod na sabi ng Panginoon, verse 4, sabi niya, at mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka. In times of crisis, in times like this, ang Diyos ay nagbigay na instruction kay Elias, punta ka sa batis ng Kerit, doon ka magtago. At ang sabi niya, sa wikang Ingles, it shall be that you will drink of the broth, and I have commanded. The commander-in-chief, ang Diyos na may-ari ng langit at ang lupa at lahat ng mga bagay na nilalang na sanabi ng Book of Psalms na ang mga anghel at ang lahat ng mga ng weather, yung kalalagayan ng weather ay naghahantay lamang sila sa salita ng Diyos. Diba? Kung gusto ng ang Diyos ay nag-set ng mga season at sila'y mag-obey lamang. Kung panahon ng snow, babagsak ang snow. Pag panahon ng ulan, babagsak ang ulan. Pag panahon ng summer, then sisikat ang matinding araw. Pero sabi rito, they are just waiting for His command. At inutusan ng Diyos, kahit ang uwak ay hindi makakareklamo. Inutusan siya ng Diyos, sabi niya sa uwak, meron siyang particular na uwak na binigyan ng utos, ikaw ang magpapakain kay Elias. Ikaw ang magrarasyon ng tinapay kay Elias. Ikaw ang magrarasyon ng burger kay Elias. Dahil meron siyang tinapay at meron karne. Meron siyang tinapay at meron siyang karne na kasama rito. So, kumpleto yung pagkain na binigay ng Panginoon. Hindi lang tinapay. Hindi lang tinapay, binigyan siya ng karne. Yun ay sa pamamagitan ng isang uwak. Lagi ko narinig sa ilan, ang uwak ay isang madamot na ibon. Ako, yung sinisigaw daw, Bardani, ng uwak, di ba? Meron yata yung ibig sabihin, di ba? So, pinapakita rito, I have commanded the ravens to provide for you there. I have commanded. Mga kapatid, hindi siya pwedeng sumuway sa salita ng Diyos. Hindi siya pwedeng sumuway sa utos ng kanyang naglikha, ng manlilikha sa kanya. Inutusan siya. At ang pobreng uwak ay walang ibang magawa kundi suplayan si Elias ng pagkain araw, umaga at gabi. Umaga at gabi. Sa umaga darating ang uwak, may dalang tinapay at karne. At kakain yung pagkain ni Elias. At pagdating ng gabi, darating na naman ang uwak, may daladalang tinapay at karne. At ito ay routine ng uwak na kanyang sinusuplayan at nirarasyonan si Elijah. Amen. Gaano katagal yan? Gaano katagal siya sinuplayan ng raven? Hanggang sa ang tubig sa batis ng Kerit ay natuyo. But brothers and sisters, huwag niyo sabihin overnight lang yan na natuyo na. Isang beses lang siyang sinuplayan ng karne, ng tinapay, ng uwak. Bago matuyo ang batis, it takes time. You got my point? Hindi ito karaka dahilan batis yan. So magpapasimula muna ang batis ay unti-unting lumiliit, ng lumiliit. So maaaring ito'y buwan, maaaring ito'y 6 na buwan, o maaari namang 1 taon. Who knows? Pero ang pobreng uwak ay walang ibang ginagawa sa routine. Umaga, gabi ay nagdadala ng pagkain at tinapay at karne kay Elias. Yung, tinignan ko, according to pagtataya nila, bago matuyo ang batis, maybe months
ang bibilang maaaring 1 taon. But we don't know. Pero ang point ko lamang dito, hindi siya sinuplayan ng 3 araw lang. Hindi siya sinuplayan ng 1 buwan lang. Sinuplayan siya ng matagal ng raven, ng uwak, ng pagkain, ng karne, at ng, hallelujah, tinapay sa umaga at sa gabi. At sabi ng Panginoon dito, I have commanded the ravens to provide for you there. So he went and did according to the word of the Lord. Mga kapatid, itong pinakamaganda, kapag ikaw ay gagawa ng ayon sa sinasabi ng Panginoon, hallelujah, you are secured. Amen. You are secured. There is no other place that is so secure than the Word of God, than the will of God in your life. Kung utusan ka man ng Diyos sa isang delinquenting lugar, utusan ka man ng Diyos sa pinaka-mapanganib na dako, at as long na siya ang nag-uutos sa iyo, as long na siya ang nagsusugo sa iyo dyan, be assured na ikaw, God is covering you. Ikaw ay cover ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa mga alagad? I have sent you as sheep in the midst of wolves. Pero sabi ng Panginoon, walang anumang paraan, hindi kayo nila sasaktan. By no means, they will not hurt you, sabi ng ating Panginoon. So, dito, praise God, I hope naintindihan natin ang principle ng Diyos ni Elias. Hamri ka sa amen. Dapat nating maintindihan the principle of the God of Elijah. Ang principle ng God of Elijah, manatili ka sa kanyang salita. Manatili ka sa kanyang command. Kung anong kanyang sinabi, kung anong kanyang inutos, stay there. And God is covered you. At sabi rito, gusto kong tingnan nyo yung mga keywords dito para maintindihan nyo. Sabi niya, I have commanded the ravens to provide for you there. Verse 5, so he went and did according to the word of the Lord. For he went and, ano sabi diyan? And lived. Hindi siya namasyal, tumira siya doon. Look at the Hebrew word. Ang Hebrew word ng live na yan ay to stay. To stay, to inhabit, tumira, to return. Ibig sabihin, kung titingnan ko yung bahaging ito, maaring ito yung laging taguan ni Elias. Dito siya laging nagtatago. Dito siya bumabalik. Ito yung, di ba nakakarinig tayo ng tinatawag na retreat? Yung retreat, hindi yung pag-urong sa kaway. Yung retreat ay pagbabalik kung saan ka laging naroon. At si Elias ay, ano sabi ron? For he went and lived by the brook Cherit, which is east of the Jordan. Tumira siya doon. Pag sinabing tumira, matagal-tagal din siya roon. So just, mga point na gusto kong makita ninyo. So the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he would drink from the brook. Verse 7, it happened after a while. That's a while. Yung while na yan yung panahon ng kanyang stay doon sa brook Cherit. Na ang raven ay nagsusupply sa kanya, walang sawa, araw, gabi, bumilang ang araw, bumilang ang buwan. At nakita niya, umiinom siya doon sa brook ng Cherit, but napapansin niya, paliit ng paliit yung stream. Yung stream, yung agos ng brook, ng batis, ay paunti ng paunti. At isang araw, nakita niya, at laking gulat niya, wala ng tubig.
Mga kapatid, tayo kapag dumarating sa ganitong crisis, nagpapanik tayo. Paano na wala ng tubig? Sana ako inom. Paano na yung uwak hindi na rin dumating? Yung uwak hindi na rin ako nagantay siya kinabukasan ng umaga. Walang uwak. Baka mamayang gabi. Pagdating ng gabi, wala ring uwak. Pagtingin niya kinabukasan ng tubig, wala na rin. Mga kapatid, minsan dito tayo nagpapanik. Pero alam niyo ba, ang mensahe na pinapakita nito sa panahon ng pagtutuyo ng tubig, pagtuyo ng batis, at paghinto ng raven, ng uwak sa kanyang pagsusupply ng pagkain, wait for another instruction. Amen. Wait for another resource. Dahilan ang batis, ang ibon, they are just resource. God is the source. Amen? God is the source. Lahat ng nariyan, ang ating trabaho, ang ating negosyo, ang lahat ng mga bagay na meron tayo, lahat ng yan ay resources lamang. Hindi mo yan makakamtan kung wala ang Diyos na pinaka-source na nagbibigay sa'yo. Kahit malaki, magandang yung negosyo, kapag hindi ito ipapahintulot ng Diyos na siyang pinaka-source, sa isang iglap, pwedeng mawala ang isang bagay. Dahil walang permanente dito sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos lamang ang siyang permanente. At kung sakali na yung inaasahan niya ay nawala, na yung inaasahan niyang raven na magsusupply ng pagkain araw o umaga at gabi, ay hindi na niya nakita. At ang tubig ay tuyo na. At nanunuyo na ang kanyang lalamunan. But sa panahon na nanunuyo ang kanyang lalamunan at kumakalam na rin ang kanyang sikmura, all of a sudden ang Diyos ay nagsabi, verse 7, it happened after a while that the brook dried up because there was no rain in the land. Dahilan walang ulan doon sa lupain. Then, next verse, the word of the Lord came to him, saying. Kung merong ganitong klaseng crisis, wait for the God of Elijah. Ang pagsasara, ang pagtatuyo ng mga batis, ang pagkawala ng raven at di na dumadalaw sa kanya, ito naman ay panahon ng pagbubukas ng isang panibagong pintuan. Amen. Sabi pa nga ng kasabihan, kapag may nagsasara, meron namang nagbubukas. So, wag tayong maparanoid kapag mga bagay na ito'y nangyayari, natutuyo, ang uwak ay hindi na nagsusupply, at ikaw ay magpapanik at magkakaroon ng anxiety. Ano na ang aking bukas? Ano nang mangyayari sa akin? Hold on! There is a God of Elijah. Elijah's God is here. Elijah's God is here. Praise God. At nang sa kanya sinabi, nang matuyo, then the word of the Lord came to him saying, arise! Next verse. Bumangon ka, Elias, pumunta ka naman ngayon sa Sarepta. Hindi siya pwede magreklamo. Layo na Sarepta. Alam nyo, ang mula doon sa Jordan, nasa Jordan siya. Kung titingnan mo ang mapa, ang Jordan ay nasa bahagi ng malapit sa Jerusalem. Ang Sarepta is a part of Sidon. Alam nyo na maglalakbay siya northward. Look at the map. Look at your map. Mula doon sa Jordan, maglalakbay siya. Tuyo yung kanyang lalamunan. Nauuhaw siya. Kumakalam ang kanyang sikmura, walang pagkain, walang uwak na nag-supply. But brothers and sisters, yung crisis na yan na kanyang naranasan is just for a while dahil ang Diyos ay merong panibagong provision para sa kanya. Hallelujah. Sa Sarepta,
Arise, go to Sarepta. Panginoon, pwede bang dito na lang sa mas malapit sa Jerusalem? Pwede ba dito na lang sa isang bahagi sa Judea? Parang nangangalos na yung tuhod ko, wala pa akong kain. But sabi ng Panginoon, arise, go to Sarepta. Go to Sidon. Sidon is northward. To be exact, ay nasa northwest, or di ba? Ang east ay nasa kanan, nasa parang northwest. So, sabi niya, go to Sarepta, which belongs to Sidon, and stay there. Hallelujah. Stay there. Manatili ka sa lugar na yan. Stay there. And I have commanded. Muli, meron siyang inutusan dito. Meron siyang inutusan dito. This time, not a raven. This time, not a bird. This time, sabi niya, a widow. I have commanded a widow there to provide for you. Ano na sa imagination ni Elijah? Baka itong widow na ito mayaman. Baka siya ay namatay yung kanyang asawa na mayaman at lahat ng kanyang kayamanan ay iniwan sa kanya. But brothers and sisters, kahit gaano ka kayaman sa panahon ito, kapag walang tubig, you will die. Mamamatay ka. At widow, there to provide for you. See, so he arose. He started his journey. Mga kapatid, si Elias ay namihasa siya sa paglalakbay. 40 days, 40 nights, naglakbay siya, di ba? Mula doon sa lugar niya hanggang sa Horeb. Pero, naglakbay siya. So he arose and went to Sarepta, and when he came to the gate, minsan kapag nagbasa tayo, parang isang hakbang lang, nandun na siya sa Sarepta. But no, it takes days, dahilan, walang kabayo, walang siyang sinasakyan, siya ay naglakad papunta doon, northward, binagtas ang kainitan ng araw. Mga kapatid, Elijah is not exempted. But the good thing is, the God of Elijah is instructing him. Giving him instruction where he will go. Dahilan, bakit ang tao ay napaparanoid at wala na siyang, hindi niya na alam kung anong kanyang gagawin. Dahilan, hindi niya nga alam kanyang gagawin. Kaya siya nagpapanik, merong anxiety. Pero mga kapatid, kahit si Elias nakakaranas ng panunuyo ng lalamunan, kumakalam ang kanyang sikmura sa gutom, meron siyang katiyakan, merong Diyos na may panibagong instruction sa akin at sabi niya, siya ay magpo-provide sa akin. He will provide for me because He commanded the widow to provide. At pagdating niya roon, hallelujah, pagdating niya sa gate, kainitan ng panahon, nakakita siya ng widow. At sabi ng Panginoon doon sa widow, yung widow na yon ay namumulot ng mga stick. Ang marami sa panahon yon ay mga tuyong stick. Alam niyo kung bakit? Dahilan walang ulan. Ang marami sa panahon yon ay panggatong. But the problem is, ang hari na at ang langis is running out. Ang langis ay unti-unti nang nauubos. Ang harina ay unti-unti naling nauubos. Ang napakarami noon ay panggatong. At nangunguha siya ng ilang stick. Hindi niya kailangan ng maraming panggatong dahilan alam niya, konti na lang yung gagatungan niya. Diba? At dahilan sabi niya, he's gathering sticks, at sinawag niya siya, at sabi niya kay Elias, sabi ni Elias sa kanya, please,
give me a little water in a jar, that I may drink. At habang papalayo, at ang babaeng ito, nang siya ay humingi ng tubig, ay karakang sumunod. At inisip niya, meron pa naman akong tubig. Pwede pang painumin ko ang taong ito na nauuhaw. At habang siya ay papalayo, si Elias ay nagdugtong ng kanyang salita. Habang lumalayo yung babae, yung widow, sabi niya, as she was going to get it, he called to her, teka, sagalit lang. Please, bring me a piece of bread in your hand. Teka muna, bago ka pagbalik mo, magdala ka na rin ng isang subong tinapay, isang tinapay sa iyong kamay. Dito na siya nag-react. Dito nag-react yung babae, yung widow, sabi niya, but she said, buhay ang Panginoong Diyos. Habang ang Panginoon ay nabubuhay, sabi niya, ang buong katotohanan, wala na akong tinapay, wala na akong anumang sa amin. Ang meron kami ay kaunting harina at kaunting langis. At yung kaunting panggatong na ito ay iluluto ko para kami kumain kasama ng aking anak. At pagkatapos nito ay aantayin na lamang kailan ang aming kamatayan. Sabi niya, I have no bread, only a handful of flour in the bowl, and a little oil in the jar. And behold, I am gathering few sticks that I may go in and prepare for me and my son that we may eat and die. Di sinabi ni Elias, kawawa ka naman. Pareho tayo. Minsan ganun po tayo kapag tayo nag-sharing eh. Sharing nga ba talaga o sharing ng mga kalunos-lunos na karanasan? Pero sabi ni Elijah, hallelujah, sabi niya, matapos niyang marinig, then Elijah said to her, do not fear. Huwag kang matakot, sabi niya. Do not fear. Go. Do as you have said. Yumaong ka, sabi niya, gawin mo kung ano yung sinasabi mo. Pero, sabi niya, but make me a little bread cake from it first. Yung kaunting harina, yung kaunting langis, sabi niya, ito yung luluto namin na kaunting ito, at kakainin namin at kami ay mag-aantay na lamang ng kamatayan. Ang sabi ni Elias, go, gawin mo yung sinabi mo. Pero, kumuha ka muna mula doon sa kaunting yan, kumuha ka at igawa mo ako ng tinapay at dalihin mo sa akin. Sabi niya, but make me a little bread cake from it. Mula doon, make me a little bread cake from it first. Ano bang klase itong bisita kong ito? Demanding pa, siya pa yung gustong mauna. Hindi ba pwede na pag may natira na lang sa inyong magkain na, saka ako kakain? Pero sabi niya, unahin mo muna. Ipagluto mo ako, kumuha ka doon ng iluluto mo at gawin mo ang tinapay at dalhin mo sa akin. Praise God. Do not fear. Go, do as you have said, but make me a little bread cake from it first and bring it out to me. Huwag ka munang magluluto ng para sa iyo, magluto ka muna ng para sa akin. Mga kapatid, ito ba ay gusto ni Elias na maging special siya? No. Ito ay instruction ng Diyos. Ano ba ito? Paimportante si Elijah? Siya yung gustong pagsilbihan, siya yung gustong mauna?
na mabusog muna dahilan gutom na siya, galing siyang biyahe at uhaw na uhaw siya at gusto niya munang masatisfy yung kanyang gutom at makainom siya at pagkatapos ng bahala na kayo sa inyong buhay. I don't think so. Ito ay instruction ng Diyos. Ito ay isang pagsubok ng Diyos sa babaeng ito. Ang instruction ng Diyos na ito ay pagsubok sa kanya na sino ang kanyang uunahin. Do it first and bring it out to me afterward. Afterward, you may make one for yourself and for your son. Nag-iisip siya. Iniisip ko, ito ay para na lamang sa amin. Pero sabi niya, kukuha ko doon, magluluto ako, dadalhin ko sa kanya, at babalik ako, magluluto ako para sa akin at sa aking anak. Pero sabi niya, because, 14, for thus says the Lord God of Israel, amen. Thus says the Lord God of Israel, the bowl of flour shall not be exhausted, and nor shall the jar of oil be empty until the day that the Lord sends rain on the face of the earth. Amen. Dahilan ito ang sabi ng Panginoon, ang iyong lalagyan ng harina hindi mauubos. Ang iyong sisidlan ng langis ay hindi matutuyuan hanggang sa ang Diyos ay magsugo ng ulan sa balat ng lupa. At anong sinabi ng marinig niya ang salitang ito? Ang pinaka-assurance dito, mga kapatid, is the says of the Lord. Ang salita ng Panginoon ang siyang pinaka-assurance because the God of Elijah is there. Hallelujah. At anong kanyang ginawa? Verse 15, so she went and did according to the word of Elijah. And she, the widow, and he, Elijah, and her household, kasama ng kanyang anak, ate for many days. Nakikita natin, mga kapatid, 3 years and a half. Pagpalagay na natin, kung 1 year siyang sinuplayan bago natuyo yung batis, meron pang 2 years and a half na siya pinakain nung babaeng balo sa pamamagitan ng kaunting harina at kaunting langis na hindi natuyo, hindi naubos hanggang sa ang ulan ay pumatak sa ibabaw ng lupa. Na mga kapatid, the God of Elijah, we believe Elijah's God is here. But Elijah's God ay hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. He is giving instruction. Siya ay nagbibigay ng instruction, nagbibigay siya ng utos. Mga kapatid, bago yung huli nating one day prayer and fasting, yung nakaraan, ay hindi alam ng aking anak na may dumating na palang email sa kanya. At nabasa niya, Sabado yon, nabasa niya dito na sa gawain, umaga. Nabasa niya na sinasabi yung email ay wala ka na, hindi ka na inaalis na kita sa trabaho at di ka na makakapagtrabaho sa aming company. Pero sabi niya, makukuha mo pa rin yung ilan mong sahod. So nabasa niya yun dito na lang. Gusto niya na sanang isama sa prayer, pero baka hindi niya makayanang pag nagsalita, baka mag-breakdown siya. So hindi na isama yon sa prayer, pero pagdating ng kinabukasan ng umaga, sa kanya sinabi sa akin. At siyempre pa, sino ang hindi maliligalig? But thank God, nag-start tayo ng ating 21 days of prayer.
And praise God, bago matapos yung 21 days of prayer, ang Diyos ay tumugon at nagbigay ng panibagong trabaho. Because Elijah's God is here. So ako man ay nagbigay ng paalala sa kanya, nag-remind ako sa kanya ng ilang mga bagay na kanyang dapat gawin at minsan ay kanyang napabayaan. So sa aking ni-remind siya. So dito makikita natin ang Diyos ay meron siyang instruction. Ang Diyos ni Elias, ang Diyos na ito, ay gusto niyang makita, ikaw ay nagpapahalaga sa Kanya. Sino ang mahalaga sa iyo? Sino ang iyong pinapahalagahan? Ang sarili mo? Ang iyong sarili? Ang pagsisecure ng iyong sarili o ng iyong pamilya? O ang sinasabi ng salita ng Diyos? At dito nang makita ng marinig ng babae, do it first. Gawin mo ang bagay nito. Pero gumawa ka muna para sa akin. At ginawa ng babae at ibinigay niya ito kay Elijah. You know mga kapatid, dito ay nakatap ang babae doon sa source. Kaya amen? Ang source ay ang Diyos. Ang source, hindi ang source ay yung tapayan ng langis o banga ng harina. Hindi yun ang kanyang source. Dahilan, yun ay nauubos. Pero nang siya ay makatap doon sa source, dahilan sa salita ng Diyos, then ang tapayan at ang banga ay hindi na ubusan ng langis at ng harina hanggang sa maraming araw sila ay kumain hanggang sa ang ulan ay pinadala. You know mga kapatid, ito ay kalalagayan. As I've reading this, alam niyo ang pinapakita rito ay ang kalalagayan ng church at ng Diyos. Ang church ay siyang widow. Pero merong bagay, merong instruction na binibigay ang Panginoon para sa bagay nito. You know, kung inyong titingnan, ang pinapakita ng pagkuha ng widow doon sa isang dakot na harina at kaunting langis, ay kukuha siya ng ilang porsyento doon. Kukuha siya ng isang bahagi doon at yun ang kanyang gagamitin para ibigay doon para kay Elias. Alam niyo ba na ang principle ng Diyos ay meron siyang pinakita ng ganitong bagay sa book of Malachi chapter 3. Sa book of Malachi chapter 3, pinakita rito ang statement ng ating Panginoon, or rather ni Malachi as a prophet. Ito ay katulad sa panahon na dumating ang Israel sa crisis. Dahilan, ang Israel ay, nang makabalik sila from Babylon, nang doon sa captivity, na pabayaan nila yung templo at nag-focus sila sa kanilang mga bahay na pinaayos, pero nakalimutan nila ang templo ng Diyos. At ang hamon ng Panginoon sa Israel, sa verse 8, ay sabi niya, will a man rob God? Yet you are robbing me, sabi niya. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninakawan niyo ako, ngunit inyong sinabi, paano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ang Diyos ay merong ganitong principle na inilagay sa Israel na ang Levites ay hindi sila magtatrabaho. Ang gagawin nila ay maglilingkod sila. Walang inheritance na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Pero ang pinaka-inheritance nila ay ang ikasampung bahagi ng Israel. Pero dito, sa isang pinapakitang bagay, will a man rob God? Yet, sabi niya, but you say, how have we robbed you in tithes and offering?
sabi ng sumunod na verse, kayo'y sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Napabayaan ng buong bansa ang ganitong bagay. At sabi ng verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Take note for the word pagkain. Mapapansin ninyo na kay Elijah, yung kinuhang bahagi ni portion ay ito para gawing pagkain para kay Elias. So it represents, kung titingnan natin ang bagay na ito, it represents the tenth part. Kumuha siya ng isang bahagi at siyang kanyang ipinaglingkod at ibinigay doon sa lingkod ng Diyos bilang paglilingkod niya sa Diyos. At sabi niya, bring the whole tithes into the storehouse so that there may be food in my house, and test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. You know, mga kapatid, ang bagay na ito ay pinapakita na isang principle. Ang widow ay kumakatawan sa iglesia. Ang widow ay kumakatawan sa church. At makikita natin kung paano kanyang sinuplayan ang lingkod ng Diyos na ito na bilang kanyang paglilingkod sa Diyos. At in return ng kanyang gawin ang bagay na ito, ang sabi ng banal na kasulatan, at ang Diyos ay nagbigay ng yung kaunting harina ay hindi naubos. Yung kaunting langis ay hindi natuyo. At sila ay kumukuha mula, hindi yung biglang napuno, kundi yun pa rin, pero para siyang unlimited. Kumukuha siya at nagluluto sa kanya kay Elijah. Well, I believe na yun pa rin yung order. Inuuna niya si Elias, then sila. At ang buong sambahayan, hindi lamang ang mag-ina, kundi ang maaring ang buong sambahayan, ilan sa mga kakilala ng babaeng ito, ay sila, ng widow, sila ay sinuplayan ng Diyos. Now mga kapatid, in times of this crisis, ang Diyos ay hindi siya nagbabago ng kanyang kaparaanan. Do you believe that? Hindi siya nagbabago ng kanyang kaparaanan. Ang Diyos ni Elias ay siyang Diyos pa rin sa ating kapanahunan at makikita natin kung kailan ang panahon ng crisis. Doon ang Diyos ay makikita nating gumagawa at kumikilos. Praise God. I believe, mga kapatid, hallelujah, kagaya ng binigyan ko ng pansin kanina, kung paano ang Diyos ay nagbigay ng ganitong mga bagay. Sa panahon ng Israel ay lumabas sila. Pero makikita natin, hallelujah, ang bagay na, ang mga crisis na yan na kanyang pinapahintulutan ay for the purpose, malaman ang nasa iyong puso kung ikaw ay handang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sino ang iyong mas bibigyan ng halaga? Ang ginawa ni Abraham, hindi niya mas pinahalagahan ang blessing, kundi mas pinonor niya ang nagbigay ng blessing. Ang Diyos ang nagbigay ng blessing, at ang blessing na ibinigay sa kanya ay hinihingi ng Panginoon sa kanya, pero ang ginawa ni Elijah, or rather ni Abraham, ibinigay niya dahilan ang mas kinilala niya, hindi niya pinahalagahan ang blessing, kundi pinahalagahan niya at inonor niya ang Diyos na pinaka-source ng blessing. Kung ito ang ganitong klase ng principle na ating iingatan sa huling maaraw nito, naniniwala ko, hindi niya pagkukulangin ang bawat isa sa atin. Ang paglakad natin sa kanyang mga salita,
ang paglakad natin sa kanyang sakdal na kalooban, sa bawat bagay na kanyang ipinapakita sa bawat isa sa atin. Well, ang purpose nito ay upang malaman. You know, sabi ng banal na kasulatan, hindi siya nakatingin sa anumang mga bagay, nakatingin siya sa puso ng bawat isa. Dahilan ang ating puso ay nagpapakita how we honor God. Paano natin siya kinikilala? Paano natin siya pinapahalagahan? Paano siya tayo ay nagbibigay ng pansin sa kanyang mga instruction, sa kanyang mga salita, at sa ganitong bagay. Hallelujah. Papakita natin, ang sabi ng Book of Samuel, chapter 2 ng 1 Samuel, verse 30, pinakita roon. At sabi ng verse na yan, sabi niya, ang verse na ito ay nagsabi sa verse 30, therefore the Lord God of Israel declares, I did indeed say that your house and the house of your fathers should walk before me forever. But now the Lord declares, for far be it from me, for those who honor me, I will honor. And those who despise me will be lightly esteemed. Sino man na magpaparangal sa akin, ay akin din naman pararangalan. Ngunit sino ang maghahamak sa akin, ay sabi niya, titingnan ko siya na kagaya ng isang maliit na bagay. You know, brothers and sisters, we are facing now this kind of crisis. Wala tayong pwedeng sulingan, wala tayong pwedeng puntahan. Ang gobyerno ay hindi natin pwedeng asahan. Ang mga bagay that even ang ating mga trabaho, ang ating mga negosyo. Ngunit ano ang pwede nating asahan? Ang Diyos na pinaka-source ng lahat ng mga bagay. Kung ang magpahintulot siyang magsara, matuyo ang ating mga source, meron siyang panibagong bagay. Just wait for the instruction of the God of Elijah. Praise God. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord God. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. I believe, brothers and sisters, makikita natin sa huling araw na ito, dahilan meron siyang distinction na gagawin sa pagkakaiba sa mga anak ng Diyos at sa mga tao sa sanlibutan. Ang distinction natin sa kanila, pareho tayong nasa parehong kalalagayan, nasa isang mundo na kinabubuhayan. At ang pagkakaiba natin ay meron tayong Diyos na siyang pinaglalagakan natin ang ating tiwala. And we are not depending on whatever things we have, kundi ang ating pinagsasangdigan ay siyang source ng lahat ng bagay. Siya ay kayang magbigay at magkaloob. Ano man ang bagay. At ang bagay na minsan na pinagkakatiwalaan ng tao, kapag yun ang kanyang pinagbubuhusan ng tiwala, pwedeng mawala ang bagay na yun. Ngunit sabi ng banal na sulatan, mas mainam na magtiwala sa Panginoon kaysa magtiwala sa lakas ng sinumang tao. Ang ating pagtatagumpay ay hindi dahilan, sabi ng Book of Psalms, it's not because of the mighty power or strength of horses, but sino mang natatakot sa Panginoon, ang kanyang mga mata ay naroon sa kanila. I want to sing the song, yung awit na inawit ng ating pinaawit ni Brother Philip kanina. Hallelujah. Praise God. When we need healing in times of pain, times of all, even in sorrow, hallelujah, meron dugo na nabuhos. At sabi natin, Panginoon, wika ni Apostol Pablo,
He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Amen. Kung nagawa niyang ibigay ang kanyang anak, nagawa niya ibigay ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. As we claim that bloodshed, alala ko sa panahon ni Abraham Lincoln, nasa isang museo ay naroon nakalagak ang isang damit, isang tela sa isang museo. At merong isang negro na siya nang mapalapit doon sa iskaparating ito. Nang makita niya yung damit na naroon na may bloodstain, siya ay napaatras at umusal ng panalangin at pumapatak ang kanyang luha. Nilapitan siya ng isang lalaki. Sinabi niya, bakit ka umiiyak? Sabi niya, ang damit na yan ay damit ni Abraham Lincoln. At siya'y binaril at siya'y namatay. At dahil sa kanya, nakamtan ko ang aking kalayaan. Sa mahabang panahon, siya ay isang alipin, pero dahilan sa ginawa ni Abraham Lincoln, siya'y napalaya. And that bloodshed ay naging precious para sa kanya. So if that bloodshed sa damit ni Abraham Lincoln ay nagpaluha at nagpagalak sa isang black, ay gaano pa ang mga anak ng Diyos hindi magagalak sa dugo ng ating manunubos. Na dahilan sa kanyang dugo ay nakalaya ang bawat isa sa atin. At dahilan sa kanyang dugo, kung ito ay hindi niya pinagkait, hindi ba niya kayang ibigay ang lahat ng bagay na ating kailangan sa huling maaraw nito? And as we face this crisis in these last days, what we need ay hindi ang anumang bagay. What we need is the God of Elijah. Where is the God of Elijah? But the answer is, Elijah's God is here. Hallelujah, hallelujah. Praise God, tayo dumulog sa panalangin. Amang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, wala kaming pwedeng paglagakan ng aming tiwala. Hindi sa mundong ito. Dahilan ng mundong ito, this world is falling apart. This world, Lord God, ay nakahilig sa kasamaan, Panginoon. Wala kaming pwedeng asahan, Lord. Ang gobyerno, hindi namin pwedeng asahan. Dahilan ng korupsyon ay napakatalamak sa aming panahon. Hallelujah, Lord. Ang aming pinakaasam ay yung pagdating ng isang hari na maghahari sa ibabaw ng sanlibutan na mayroong panghampas na bakal at maghahari siya ng buong katwiran. Hallelujah. Ngunit Lord God, praise God, ngayon ay narito kami sa mundong ito. Nakagaya ni Elias na naapektuhan ng mga bagay na nangyayari sa kanyang kalagitnaan ng alugan ng kanyang kinaroroonan. Pero Lord, ang pinakamainam, merong Diyos na kanyang kasama. Merong Diyos na nagbibigay ng instruction sa kanya. Merong Diyos na nagsasalita kung saan siya paroroon, saan siya pupunta, anong kanyang gagawin, anong kanyang ibibigay, at anong kanyang ikikilos, at saang lugar siya paroroon sa mga susunod. Lord God, nakikita niya ng batis ay natuyo. Ang ravens ay hindi na nagbigay sa kanya ng tinapay at ng karne. Pero hindi nagtagal, ang salita ng Diyos ay nagpasimulang nagbigay ng bilin sa kanya kung anong kanyang gagawin. Lord God, still we believe you are the God of Elijah. And you are the God of Elijah, and you are here with us, Lord. Narito ka sa amin, Panginoon, at hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ay sa amin palagi, Panginoon. Lord, kung mawala man ang isang source, isang resource, meron kang panibagong resource na yung bubuksan para sa bawat isa amin. Dahilan ng aming tiwala, hallelujah, ay ang Diyos na may gawa ng langit
at ng lupa, Panginoon. Sa oras na ito, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Sino man na naglalagak ng tiwala sa iyo, sino man na sumasampalataya sa iyo, ay hindi sila mapapahiya, Panginoon. At sila na mga nagtitiwala sa iyo, ay gagawin ang iyong instruction, gagawin ang iyong bilin, gagawin ang iyong palatuntunan. At ikaw ang nagsabi, Panginoon, hindi ka maglalagay ng anumang karamdaman na kagaya yung nilagay mo sa Egypt, sapagkat ikaw ang Panginoon na nagsusupply o nagpapagaling na aming karamdaman. At ikaw din ang Diyos, hallelujah, na magsusupply ng lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Lord God, na makikita namin ang patuloy na paglobo, ang pataas ng mga bilihin. Pero Lord, nagtitiwala kami sa Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. Sa iyo namin nilalagak ang aming tiwala sa oras na ito. At mapalad sila na naglalagak ng tiwala sa iyo, hindi sila mapapahiya, sabi ng Panginoon. Lord, ito ang aming dalangin. Hallelujah, pinapasalamatan ka at pinupuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. Hallelujah. Habang binibigay ko sa ating MC, praise God, ang panahon. We sing the song, Elijah's God is here. Hallelujah. Do we believe that? Elijah's God is here with us today. Amen.